Hello mga bata! Welcome sa ating online children's meeting. Kamusta kayo? Natutuwa kaming makita at makasama kayong muli. Welcome din po sa mga parents, guardian at shepherds na kasama natin ngayon. Ako nga pala si Kuya Chris. At ako naman si Kuya Jason. Mga bata, ngayong hapon ay makakarinig na naman tayo ng mga salita ng Diyos. Kaya, ihanda natin ang ating mga tenga at ating mga sarili upang makinig. Ngayong hapon ay may panibagong tauhan tayong makikilala mula sa Biblia. Pero bago natin malaman kung sino ito, magbalik tanaw muna tayo sa pangyayari sa ating last episode. Naaalala nyo pa ba kung sino ang saserdoteng eskriba mula sa mga nakaraang kwento? Siya ay naglilingkod sa Diyos at tunay na maalam o bihasa sa salita ng Diyos. Sino kaya siya? Tama, si Ezra. Noong nakaraang Sabado, nakita natin ang pagdadalamhati ni Ezra dahil sa mga kasalanan ng bayan ng Diyos. Dahil dito, siya ay nanalangin at ipinahayag sa bayan ang kanilang mga pagkakamali. Ipinahayag din niya ang kahalagahan na maitugma ang kanilang pamumuhay sa kautusan ng Diyos. Dahil maalam siya sa salita ng Diyos, nailahad niya at napaintindi sa mga tao ang tungkol sa salita ng Diyos. At ang naging tugon ng bayan sa kanyang mga isinalita ay Amen. Ngayong hapon naman ay makikilala natin si Nehemiah. Maaari ba nating sabay-sabay bigkasin muli ang kanyang pangalan? Nehemiah. Handa na ba kayong makilala kung sino siya? Makinig kayong mabuti. Pero bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Si Nehemiah ay isang tagapaglingkod ng hari ng Persya. Siya ay isang cupbearer o tagapagdala ng kopa ng hari. Ang pangalan naman ng hari na kanyang pinaglilingkuran ay si King Artaxerxes. Alam nyo ba, mga bata, sa tuwing naglilingkod si Nehemiah ay lagi siyang nakikitang masaya at puno ng kagalakan. Bakit kaya siya masaya? Dahil kahit na siya ay isang tagapaglingkod lamang, siya ay isang taong umiibig sa Diyos at para sa kapakanan ng Diyos. Isang araw ay nakatanggap ng masamang balita si Nehemiah mula kay Hanani at mga kalalakihang dumating sa kanya mula sa Juda.
Sinabi nila sa kanya ang malubhang kalagayan at kahihiyan na kinalalagyan ng mga nakatakas mula sa pagkabihag sa Babylonia. Nalaman din ni Nehemiah na ang pader ng Jerusalem na kanilang lungsod ay wasak at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy. Dahil dito, nalungkot si Nehemiah nang narinig niya ang mga bagay na ito. Siya ay tumangis ng ilang araw. Siya din ay nag-ayuno at nanalangin sa Diyos. Sa kanyang panalangin, kinilala niya si Jehovah bilang ang dakila at kamanghamanghang Diyos na nag-iingat ng tipan at ng tapat na mga umiibig sa Kanya. At isa na nag-iingat din sa Kanyang mga utos. Ipinahayag din ni Nehemiah ang mga kasalanan ng mga Israelita at lahat ng kanilang mga nagawa laban sa Diyos. Pinaalala din niya ang pangako ng Diyos na kung sila ay manunumbalik sa Kanya, bagaman sila ay watak-watak, sila ay titipunin niya at dadalhin sa lugar na Kanyang pinili upang patirhin doon ang Kanyang pangalan. Hiniling ni Nehemiah kay Jehovah na pakinggan nito ang kanyang panalangin. Sa buwan ng Nisan, ng ika-20 taon ni King Artaxerxes, habang nagsisilbi ng alak si Nehemiah, ay napansin ng hari na siya ay malungkot. Ito ang unang pagkakataon na nakita ng hari si Nehemiah na ganoon ang muka. Dahil dito, ay tinanong siya kung bakit malungkot ang kanyang muka. Samantalang, wala naman siyang sakit. Lubhang natakot si Nehemiah at siya ay sumagot, "Mabuhay ang hari magpakailanman. Bakit hindi malulungkot ang aking mukha? Gayong ang lungsod, ang lugar ng mga libingan ng aking mga ninuno ay kiba at ang mga pintuan nito ay natupok ng apoy." Nang magkagayoy, tinanong siya ng hari, "Ano ang iyong kahilingan?" Bago siya sumagot, ay nanalangin muna si Nehemiah. Sumagot si Nehemiah na kung ikalulugod ng hari, ay isugo siya nito sa Juda na lungsod ng kanyang mga ninuno, upang kanyang muling itayo ito. Tinanong din siya ng hari kung gaano siya katagal mawawala at kung kailan siya babalik. Hiniling din ni Nehemiah na bigyan siya ng sulat upang mapahintulutan siyang dumaan sa mga lalawigan hanggang sa makarating sa Juda. Ibinigay naman ng hari ang kahilingan ni Nehemiah at nagsugo pa siya ng mga punong kawal ng hukbo at mga ngabayo upang makasama ni Nehemiah. Subalit, nang mabalitaan ito ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na lingkod ng Amonita, ikinayamot nila ng husto na may isang dumating para sa kapakanan ng mga anak ni Israel. Dumating siya sa Jerusalem at tumigil doon sa loob ng 3 araw. Kinagabihan, bumangon si Nehemiah at ang ilang kalalakihang kasama niya upang palihim na magmanman at suriin ang mga wasak na pader ng lungsod, maging ang mga pintuan nitong natupok ng apoy. Hindi muna ipinaalam ni Nehemiah ang kanyang mga ginawang pagsisiyasat at pagpaplano kanino man. Nang matapos ang kanyang pagsisiyasat, sinabi niya sa kanila, "Nakikita niyo ang magulong kalagayan natin? Kung paanong ang Jerusalem ay guho at ang mga pintuan nito ay nasunog. Hali kayo, itayo natin ang pader ng Jerusalem upang hindi tayo magdanas ng kahihiyan." Sinabi rin niya ang tungkol sa kamay ng Diyos na naging mabuti kay Nehemiah. At gayon din ang mga salitang sinabi sa kanya ng hari. At ang mga tao ay sumagot, "Magsimula na tayong magtayo." Kaya't itinalaga nila ang kanilang mga sarili para sa ikabubuti ng lahat. O mga bata, hanggang dito na muna ang ating kwento ngayong hapon. Pakinggan naman natin ang mahalagang aral mula sa ating narinig. Una,
nakita natin kung anong uri ng tagapaglingkod si Nehemiah. Kahit na karaniwang tao siya na naglilingkod sa hari, siya ay masiyahing tao dahil mahal niya ang Diyos at palaging lumalapit sa Diyos. Ito ay nakikita ng hari sa kanya. Mga bata, kung inuutusan tayo ng mga gawaing bahay, masaya ba o nakasimangot kayo? Ang sikreto para maging masaya ay ang mahalin ang Diyos. Kung makita ng inyong mga magulang na masaya kayo sa pagsunod sa kanilang inuutos, sila rin ay matutuwa sa inyo. Ikalawa, dahil positibo ang pagkakilala ng hari kay Nehemiah, nang siya ay humiling mula sa hari, ay binigay agad sa kanya ang katuparan nito. Mga bata, kung mabuti rin ang pagkakakilala sa atin ng mga tao, magiging mabuti rin ang pakikitungo nila sa atin at magiging madali para sa kanila na ibigay ang tiwala sa atin. Magiging mas madali rin para sa atin na isama o dalhin natin sila sa Panginoon. Ikatlo, nakita rin natin na si Nehemiah ay isang taong laging nananalangin. Nang mabalitaan niya ang masamang nangyari sa Jerusalem, ang kanyang ginawa ay ang manalangin. Nang tanungin siya ng hari kung ano ang kanyang kahilingan, hindi agad sumagot si Nehemiah, kundi siya ay nanalangin muna. Bukod pa rito, palagi rin niyang kinikilala ang Diyos bilang isa na nagpapala at nagliligtas sa kanila. Hindi siya dumidepende sa kanilang sariling kakayahan. Sa halip, ang lahat ay inaasa niya sa Diyos at sa kanyang mga pangako. Ikaapat, nang marinig ni Nehemiah ang balita tungkol sa nangyari sa kanyang bayan, siya ay tumangis at lubos na nalungkot para sa kalagayan nito. Siya ay may malasakit sa kanyang lungsod, sa kanyang mga kababayan at pati na rin sa templo ng Diyos. Kaya, bagamat karaniwang tao lamang siya, nagtungo siya sa Jerusalem sa layuning muli itong itayo. Ang kanyang puso, hindi ang kanyang posisyon, ang nagsanhi sa kanya na magamit ng Diyos para itayo ang lungsod ng Diyos. Tayo rin, mga bata, ay dapat magkaroon ng malasakit sa iba at lalo na sa kung ano ang mahalaga sa Diyos. Huwag ninyong isipin na hindi kayo magagamit ng Diyos dahil kayo ay mga bata pa. Basta tayo ay may puso para sa Kanya, maaari niya tayong magamit para sa Kanyang layunin. Basahin natin ng sabay-sabay ang ating Bible verse. Una, sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Ito. Psalm 34:5. They look to Him and were radiant, and their faces will never be abashed. Awit 34:5. Ang mga umaasa sa Kanya ay nagniningning ang mga mata sa kaligayahan at walang bahid ng hiya sa kanilang muka. Story time! May isang batang nagngangalang Ping. Siya ay nag-iisang anak, kaya lahat ng mahiling niya sa kanyang mga magulang ay agad ibinibigay sa kanya. Ngunit, may isa siyang katangian. Siya ay isang tamad na bata. Isang araw, habang siya ay naglalaro, inutusan siya ng kanyang ina na linisin ang kanilang bakuran. Sinabihan niya ang kanyang ina na sa susunod na araw na lamang niya lilinisin ito. Kaya, nagpatuloy siya sa paglalaro. Minsan, inutusan din siya na bumili ng suka sa tindahan. Dahil sa may kalaro siya, sinabi niya sa kanyang ina na siya na lamang ang bumili. Walang nasabi ang kanyang ina at siya na lamang ang lumabas at bumili. Pagkatapos nilang kumain, sinabihan siyang iligpit ang kanilang pinagkainan. Sumagot siyang may gagawin pa siyang assignment sa school. Kaya ang kanyang ina naman ang gumawa ng pagliligpit ng pinagkainan. Ngunit hindi pala siya gagawa ng assignment, kundi maglalaro ng games sa kanyang cellphone. Palaging ganito ang kanyang ugali. Tinatamad gawin ang mga inutos sa kanya.
Isang araw, nagsabi ang kanyang ina na aalis sandali upang bumili sa tindahan. At nagbilin sa kanya na tingnan ang nakasalang na ulam sa kalan. Dahil siya ay nalilibang sa paglalaro, hindi niya sinunod ang utos ng kanyang ina at nalimutan ng tingnan ang niluluto. Hanggang sa naamoy niya ang usok at saka lamang siya kumilos. Ngunit, huli na, sunog na sunog ang lutuan at halos umaapoy na ang buong kusina. Sa puntong ito, dumating na ang kanyang ina at nakita ang apoy at nagmamadaling kumuha ng basang kumot upang patayin ang apoy. Mabuti na lamang at naapula ang apoy. Kung hindi, nasunog na ang kanilang bahay. Lulugulugo ang bata sa kanyang naranasan at humingi siya ng kapatawaran sa kanyang ina dahil sa kanyang katamarang hindi pagsunod sa utos. Mga bata, maging masunurin tayo sa mga inuutos sa atin. Ang pagiging masuwayin ay nagbubunga ng hindi maganda. Walang sinuman ang matutuwa sa mga tamad na bata. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherds at sagutin nyo ang kanilang mga katanungan. Maaari nyo ring ibahagi o i-share ang inyong natutunan mula sa kwento natin ngayong hapon. Sana mga bata, nag-enjoy kayo sa ating children's meeting ngayon. Bago tayo maghiwa-hiwalay, manalangin muna tayo. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat sa istorya na aming narinig. salamat sa istorya na aming narinig. Nawa kami ay maging katulad ni Nehemiah, Nawa kami ay maging katulad ni Nehemiah, isang masipag, isang masipag, at kami rin Panginoon, at kami rin ay Panginoon maging masunurin ay maging masunurin sa aming mga magulang. sa aming mga magulang. O salamat sa iyo, Panginoong Jesus. O salamat sa iyo, Panginoong Jesus. Amen. Amen. O mga bata, hanggang dito na lang muna ang ating meeting. Pero huwag kayong mag-alala dahil makikita-kita muli tayo sa susunod na Sabado sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon dito sa ating online children's meeting. Para naman sa mga episodes na gusto ninyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at i-search ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita nyo ang lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari rin kayo mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag nyo rin kakalimutan manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag sa pangalan ng Panginoon. Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa nyo ang mga ito, kayo ay magiging mga Mahusay! Paalam!